Kaya nga, Inday Sara, pag ikaw naging presidente, State of the Nation, yung unang-unang sasabihin mo is yung starting point mo. Yung iniwanan sa iyo. Para ikaw, hindi ka mapapasama sa mata ng taong bayan because pagka napasama ka, you lose political capital. Ang mahalaga dyan, sabihin mo yung starting point. Very important yon. Pagka kayo naging presidente ng isang kumpanya, manager ka ng isang ng isang division ng kumpanya o department head ka, you find out what is your starting point and then you tell your boss, bossing, ito yung akin, inabutan. Pak, 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 pak. Ito yung nagbabadya na mag-rally mga tao. Gusto na mag-union ng mga tao. Gusto nang mag-mass resignation ng mga tao, bla, bla, bla. Ito yung problema ng tao, sahod, bla, bla, bla. Ito yung maraming absenteeism, maraming o kaya, bagsak yung sales natin. Minalulugi tayo. May bagong new kid on the block. Tinitira tayo. Magaling yung kanilang produkto, etc. Alam mo, as the manager or the head ng department o kung sa finance ka, sir, baon tayo sa utang. Meron tayo nagmamature na loan, bla, bla, bla. Kaya by the time na si Inday Sara maging presidente, State of the Nation, our debt service is 2 trillion every year. 2 trillion every year. Tataas pa yan. Kasi pagdating niya nga 2028, kung umabot si Marcos doon, by 2028, 22 trillion yung utang, more than 2 trillion yung servicing natin. Debt service, 1 trillion para sa principal, 1 trillion sa interest. 22 trillion ba naman yung utang natin lahat So, kung ayun yung starting point mo, malinaw, maintindihan ng tao. Utang na, binaon tayo sa utang. Walang sisihan na sa kasi sinasabi mo na yung simula Bangkarote, ito laman ng Bangko Sentral, Bungkunana. Ito laman ng ganito, DBM. Ito ang ginto natin. Ito yung ganito natin. Ito, etc., etc., etc. Okay? So, ganon. Hindi natin natinig yung kay Marcos. Apparently, bara-bara yung style, no? Ayaw ko magkamali si Inday Sara, kaya at kung sino man sa inyo mga senator na gusto maging presidente, mag-a-attempt kayo, dapat ganon. Starting point. Very important yon, starting point. Hindi yung pagka in the middle of your term, kung sino-sino, pagka nabubuta ka na, sisi ka. Nagsimula pa yan, panahon ni GMA, ganito, ganyan, ganyan. You have to give the people the state of the nation. The state of the nation. Hindi yung the state of Davao, the state of Ilocos, the state of the whole nation. The state of 120 million Filipinos na hinaharap nila. The state of joblessness, the state of drugs in the Philippines, how prevalent, ano yung numbers, ganon. Ano yung healthcare, lahat, everything under the sun. Boom, starting point. And then, pangalawa, yung sinasabi ko, ano yung plano mo. Kung gusto mong 6 na taon lang iisipin mo, bahala ka. Pero ang sa akin, ang suggestion ko sa inyo, kayong mga gustong maging presidente, dalin mo na sa malayo. Vision. No? Vision. Vision is not 6 years. Vision is so many years ahead. It is a dream. Vision is a dream. Libre panaginip. Gusto ko ang Pilipinas ganito. Bungkunana. Be-benchmark ka. Etong gusto natin, mayaman ng Pilipino, walang Pilipinong iiyak. Yun yung byword natin, yun yung ating walang Pilipinong iiyak sa bansa niya. Balik tayo kay BBM. So yung unang taon, nadinig nyo ba yung kanyang State of the Nation? Balikan nyo, reviewin ninyo. State of the Nation, 2022 when he assumed the presidency. Tapos nun, sinabi mo dapat yung 6 na taon mo. Ano yung plano mo? Kasi, hinire ka ng Pilipino. Kinakailangan, sabihin mo sa mga Pilipino, actually sa debate, sinasabi mo na nga yan, sa kampanya, sinasabi mo na yan. Ngayon, pagka nalaman mo yung State of the Nation mo, i-explain mo yung ano yung plano mo sa buong 6 years term mo. And then, para malinaw.
And then, yung pangalawa mong State of the Nation, which is after 1 year, report ka ngayon sa taong bayan. You will report kung ano yung State of the Nation now after 1 year na nagpatakbo ka ng gobyerno. Kasalanan mo na ngayon yun. Hindi kasalanan ng Duterte yun. Hindi kasalanan ng ano. Inday Sara, after 1 year mo, hindi kasalanan na ni BBM yung kasalanan mo na yun because the 1 year you are chief executive. So yun yung ano ginawa mo? 1 year. And then you will be measured by your accomplishments, by explaining to the Filipino people, yung unang-una mo, year 0, yung first State of the Nation mo, explain mo sa Pilipino yung purpose mo, explain mo yung starting point mo. So, alam ng Pilipino and you will be measured based on your performance, pati lahat ng ahensya mo because you are chief executive. So, if you are, there are numbers to measure you with. Numbers, kunyari, collection, income ng gobyerno. For example, we're receiving 5 to 6 trillion. 5 to 6 trillion. Kunyari, sinabi mo in the first 6 years, by the end of my term, yung 5 to 6 trillion na yan, magiging XXX, kung ilan, magiging 7 trillion o magiging 8 trillion. Doable siya kung may plano ka kung paano gagawin. Pero doon mo siya kuhanin within your 6 years. And meron kang mga sasabihin na mga plano na within the 6 years, like building a road, building a bridge, building a dam, building kuryente, building ek-ek, no? Kahit yung kubeta lang na tabi-tabi na walang wall. O kaya yung mga iba-ibang project na yung nagigibang tulay. Pero pagka explain mo. So, bakit magandang ma-explain yon? Para hindi ka, yung susunod na presidente, hindi nagke-credit grab. BBM. Kasi pagka sinimulan yung MRT 7 ni Duterte at sinabi mo na itutuloy mo yung MRT 7, the credit will go to both of you. Tinapos mo, napondohan, tinapos mo, ito, sinimulan. No? Hindi yung lahat-lahat pasok sa administration mo, ikaw gumawa. Pangit. Pangit yon. Pati yung mga, yung mga basa dabaw o ikaw ba gumawa nun? Credit grab ang bagsak nun. Kasi, hindi malinaw. You're on your fifth zona, naghahabol ka pa na accomplishment. On your fifth zona, second to the last, dapat confident ka na. Yun sa akin, pananaw ko. Mga kababayan, 4 na taong ka ng presidente. 4 na taong kayong presidente. O 4 na taong ka na sa isang posisyon. Anong ginawa mo? 4 na taon. Di ba? Dapat on your 4th year, 2 taong ka na lang. 6 na taon yung kontrata mo, OFW ka. Abay, meron ka na may pagmamalaki. May pangalan ka na, sikat ka na, mahal ka ng kliyente, mahal ka ng amo mo, mahal ka ng subordinates mo. Kasi may performance level ka na nagsasatisfy sa standard. 5 zona. Why are you talking about, why are you talking about this and that and this and that, na yung impact, maliit, isang lugar lang, tapos meron ka namang, meron ka sinabi sa zona na meron ka pang nuclear, meron ka pang space. Huwag ka sana, Lintek. Yung sa akin, ang pananaw ko ron, nuloko mo kami. So, the truth of the matter is, ang tingin ko, doon sa zona na yan, if I will describe it in one word, the zona is about survival. Yun yung one word ko, survival of this administration. You're on your 4th year, second to the last zona, huling zona mo next year, and you're talking of this and that, mga project na nuclear, yung space, Paxilica, Lintek. May problema nga yung Paxilik So, nangyari,
Ngayon, nagsona ka, hinahabol mo. Nahabol mo. Kaya, yeah! Yay! Space Force! Next year, mira kayo. Tayo na, mga Pilipino. Mga Pilipino naman na anga-anga. Yay! May rocket kami! Hindi nyo alam, rocket na nanakawin yung pera. Parang budol, no? Scammer mo. Racket. Ilang bilyon ang gagastusin dyan. Ilang bilyon. Puta na kasi yan. Uutang na naman tayo yan. Alam nyo pa, para magpalipad ng racket. Anak na po siya, oh. Tapos, yung scientist mo, drop out. Drop out yung scientist mo. Anak na to ko, parang, problema itong natin. Racket, ha? Samantalang ilan na sa poverty line ng mga Pilipino, ilan yung nagugutom na Pilipino, ilan yung walang pondo sa ospital. Walang pondo eh. O, di ba? Yung pangalayo si PhilHealth eh. Nakranto ko. So, it could have been, you could have changed your image, and the Filipinos will be more forgiving kung yung naghahabol ka ng legacy, sana sinabi mo na lang yung totoo. The real state of the nation. Dapat ganon. Hindi. Pahapyaw-hapyaw kang ganon. Hindi ka nagbanggit ng pangalan. Sinabi mo lang, pinsan mo, etc. etc. Hindi pa sinabi. Bakit? Tapos yung mga congressman na nadiin, hindi ba hindi nag-standing ovation. Yay! Hindi kami makukulong! Hindi kami makakasuhan! It's too late in the day, Bongbong Marcos, na magabol ka ng legacy. Because you will be remembered after 4 lousy years. Where in those 4 years, nangyari yung pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan ng bansa natin. Panahon pa ni Magellan hanggang ngayon. The worst corruption ever. You will be remembered for that. Dapat yun, may stigma ka na eh. Yun yung problema sa'yo. May stigma ka na. Kung makakatapos ka, isa pa, kung makakatapos ka, paano kung kunyari, pikum-pika, alam mo, kahit 1 taon na lang pwede ka pang matanggal ng taong bayan pagka sa sobrang pika ng taong bayan. Yan yung So, pusa ng mga taon. Okay. Layout mo sa unang taon mo kung ano yung vision mo. Kahit sino magiging presidente sa mga nanonood, Layout mo. Yung vision mo, yung plan mo para sa Pilipinas. So there's something to check you. Measure you with if you're proceeding as you promised or not. Pagka hindi mo natin, report it to the people in all honesty. Nagkangako ka ng 20 pesos sa bigas, sasabihin mo, nagawa na yung 20 pesos sa bigas. Sino nakikinabang? Nasaan? Nasaan yung bigas? Wala akong hanggang ngayon, naghahanap akong 20 pesos sa bigas. Wala, panay ang pinakamura, 38 38, dog food pa yun, dog rice. Dog rice. Ayaw akainin na aso. Ang gusto ng aso, yung mga 48, mga ganon, 42. Yung 38, ayaw kainin. Mabaho daw So, yun yung sabi ng aso, aw-aw. Baho-baho. Yung pangako na ilang milyon na bahay, wala. Tapos, kaya nga all promises broken. And then, ano pa yung isang state of the nation na yung nangyayari talaga. Yung mga rally na yan, natuloy ba rally kanina sa INC? Natuloy ba rally? Kasi walang coverage, Kung rally na yan, hindi magrarally ang tao kung wala kang problema. Nagrarally ang tao kasi
nagagalit sila na ayaw mong pansinin eh. Nagagalit sila kasi ninakawan sila. Kaya nagraraling tao. Swerte kayo, hindi pa nag-aarmas sa mga tao. Doon kayo matakot. Pagka nag-armas ang tao, meron dyan mag-armas. 20,000 na tao mag-armas. 100,000 na tao mag-armas. 1 million na tao lumabas na may armas. May bakal. May arnis, may tubo, may baseball bat, may tirador, lahat. Pagka lumabas yung ganyan, good luck, hindi ka makatapos. Tanggal ka, sigurado. Because mapipilitan yung AFP either kumampi sa taong bayan or kumampi sa'yo. Doon natin malalaman. And baka mag one level up pa yan na mag civil war kung ikaw ay hindi bababa. Martin Romualdez, tingnan ko kung ikaw ay ano lang, yung ano lang, basta-basta ka lang. Pwede kang pitikin lang ni Bongbong Marcos. Ay, nako. Kayo maglalaglagan kayo at the expense of the Filipino people. You're trying to picture that everything is okay, pero it is not. Sabi ko nga, rally ka ng rally mga tao. Okay ba yung may nagbarilan sa Senado? State of the Nation. Okay ba yung Senado nagkaroon ng Senate President tapos nagkaroon ng nagpalitan, tinakot yung senador, lumipat, ganon-ganon. Anong klase yun? Di ba? In your administration yung nangyari. Tapos impeachment, bla bla bla. Pinipilit na yung Vice President, 125 million. Ihahabol sa kanya 125 million, pero yung 4 billion na confidential fund mo. Confidential fund kay Inday Sara na 125 million nahabol. Tapos clear ng COA. Tapos ito, 4 billion. Taon-taon. At ibang agencies, mayroon din. Bali wala. Tapos parang ngayon, sinisingil out, Inday Sara, guilty. Tapos nun, yung grave threat at inciting to sedition. Something's wrong with your administration, BBM. Uniteam yan eh. Tumakbo ka, uniteam eh. Taasan kayong kamay, nagkumpanya kayong dalawa. And here you are, in-impeach. Yung tatay, tama ba yon? Nangyari yon in your administration in the past 4 years. Yung tatay, tinapon nyo sa ICC na may korte naman dito. Kaya nga, panay kayo baloni, panay kayo mga wala sa hulog. Loloko nyo taong bayan, sa totoo lang. In your attempt na in the last 2 years, makakatapos ka. You're trying hard na bulayin ng taong bayan, sa totoo lang. May standing ovation pa kayo. You're admitting that there is a problem in corruption. You're admitting because no less than your cousin, Romualdez, na hindi mo banggitin yung pangalan, masama ang loob mo. Ba't masama ang loob mo? Mas masama dapat loob mo, may namatay na mga Pilipino dyan sa bahan na yan. Masama dapat loob mo, ninakawan ng taong bayan ng trilyon. Hugas kamay ka. Ano yung PCSO? Ano yung ginto na binenta mo? Ano yung Maharlika Fund? Ano yung PDIC? Ha? Madami. Tapos now you're trying to paint yourself na ikaw matino ka, na ikaw ay mabait na presidente. You're trying to pull the Philippines together when in fact the divisiveness happened in your 4 years of being president. Putragis ka. 4 na taong kang presidente. Kaya ka hiwa-hiwala yung Pilipino ngayon na polarized ng gusto kasi nagbabayad kayo ng vlogger, troll, mainstream media para sirain ang pagkakaisa ng Pilipino. May mga Pilipino ngayon mukhang pera, bayad, maninira ng kapwa Pilipino at magbabago ng naratibo. Di ba? Anong klase yan? Sa totoo lang, panay kayo mga demonyo, panay kayo kawatan, demonyo, mga walang niya kayo, at sinira ninyo ang tiwala ng taong bayan. Betrayal of public trust. Kayo nagbetray ng public trust. Kayo.
at gumagastos kayo pera ng taong bayan para yung kapritsyo ninyo masunod. Which is 2028, hindi makatakbo ang pinakakalaban ninyo, isang Duterte. Natatakot kayo kasi pagka yan nakaupo, yari kayong lahat. Hahabulin lahat ng korap. Korap kayo. Takot kayo, no? Takot kayo kay Inday. Pero hindi nyo naiisip, yung 2028 na yan, kahit wala yan, pagka si Inday Sara, pinwersa ninyo talaga, binaboy ninyo, siniraan ninyo, babangon yung tao sa galit. Kasi ginagago nyo kami eh. Yun yung ano doon. Kaya nakakatakot yung sitwasyon. Binaboy nyo yung Pilipinas, sa totoo lang. Hindi mga Duterte bumaboy ng Pilipinas. Kayo ang bumaboy. Sino ba nagnakaw ng trilyon? Sino nagbenta ng ginto? Na walang alam natin, hindi namin alam kung ano nangyari. Pinagbenta, nasa na? Sino man nagkabahay sa Forbes Park? Ha? Sino gumagawa ng sakana? Ngayon lang nakadinig ngayon, ha? Ngayon lang nakadinig. Bahay. Kondo, pupunuin ng pera. Diyos ko, gagawin bodega. Mismong bahay. O kondo, yun ang pinaka-kahadeyero. Mario Joseph, limpak-limpak na pera, ilang bilyon na nilalagay yun dyan. Ayaw yung lagay sa bangko eh. Kasi may paper trail. And tayong mga Pilipino, at lalo kayong mga nakaupo sa pwesto, tinotolerate ito. Kaya nga maraming Pilipino ang init ng ulo, ang sama ng loob sa mga nangyayaring ito. Now, the SONA, ang inisip nyo, it will save you. Ewan ko sa inyo. That's why, sipin mo yan, sinulat ko yan, flood control, PCSO, Marlica Fund, PDIC, budget insertions, maleta ng mga syndicate, 1.3 trillion ba? 1.9 trillion yung unaccounted for, yung something na kumbaga sa dapat imbestigahan. So, ang question dyan, pati yung ginto ng binenta yung ginto. So, ang question dyan, pinagmamalaki mo pa nga yung yung mga foreign direct investments, no? Wala ka BBM, niloloko mo lang talaga ang taong bayan. Ako, hindi mo maloloko. Kasi alam ko yung numero alam ko yung pupuntahan nito Babaon mo lang lalong Pilipinas sa utang. Next year, 7.3 trillion. O anong gagawin ninyo? Ang kikitain lang natin, 5 to 6 trillion. Gawin mo ng 5 trillion. 2 trillion debt service. 3 trillion na lang effective mo. Babudget ka ng 7 trillion. Diyos ko. Putya, utangin na. Kung 6 trillion, may 4 trillion ka, utang ka ng 3 trillion. Local o foreign. Kakanainin nyo kahit mataas ang interest. Patay ang taong bayan para lang meron kang sasabihin na nag-iwan ka ng space, legacy. Nag-iwan ka ng nuclear power. Stupid. Yung iba, ang pananaw, 2028 pa. Sige, hintayin yung 2028 kung magkaroon ng botohan o kaya baguhin yung amendment yung Constitution. Hawak na lang yung Congress at Senate Wala. Pagkatapos nga na impeachment ni Inday Sara o ongoing impeachment ni Inday Sara bago siya iboto, lalabas na yung kakasuhan na nga siya, di ba? Plunder. Mabanatan siya ng plunder. Kaya nga ang dyan Okay. So, describe the SONA in one word. I think it's survival. Survival of the administration. Yan. They're trying to come out na meron siyang legacy. He's trying to show na he's doing good, doing well. Pero actually, hindi. Nandiyan yung mga indicator, rally, nandiyan yung saka nakakita Kayo nga nagsasabi, yung vice president niya papapatay ka, may grave threat no? Conditional yon mga pare ko Conditional yon pagka pinapatay mo siya. Saka nakakita. Sasabihin ng vice president,
may threat yung presidente, yung asawa, tsaka yung speaker na patayin yung vice president. O, then nag-threat tong vice president para hindi matuloy yung plano. Pagka ako namatay, may nakausap na ako. Napapatayin yan, kayong tatlo. O, conditional. Patay na siya eh. Meron bang batas na sinasabi, may pinatay si Inday Sara, patay na nga siya eh. So, parang di matuloy yun, boom. Pero ngayon, ang sinasabi ninyo, threat, parang napaka ano naman na, malaki yung buhay ng presidente, he's the highest official in the land, ganon. Putang ina nyo, gago kayo. Eh, yung namatay sa baha, maggago kayo. Sira ulo nyo. Gago kayo talaga eh. May babalik nyo ba yung namatay sa baha? Ha? Tapos kakantingin nyo pa yung China. Ha? Lalaban kayo. Paglalaban yung putragis, yung arbitral award na yan. Pwede ba? Ano lang, real talk lang. Walang may-ari niyan. Nang dagat na yan. Panay fried kayo. Fried chicken. Walang may-ari niyan dagat na yan. West Philippine Sea, South China Sea. Putang ina niyan. Walang may-ari niyan. Pag-ari langit yan. Ng creator. Kanino nakapatent yan? Doon sa creator. Sulat kay papel, kay claim mo, akin yan, Pilipinas, so arbitral award, amin yan, oh. Tapos you will go to war, dahil dyan, sira ulo kayo. Panay kayo mga stupido eh, mali kayo. Ano, you will go to war with China? Kaya lakas na loob nyo kasi may Amerika. Eh, yung dalawa nga gusto mag-usap, magbati eh. Pag-usapan lang nila trade. Ay, nako. Tapos ipapasok yung paksilikan na yan, ano? Tubig, kuryente, pollution, minerals natin. Ay, ilang taon? 99 years. Pipirmahan niya sa November. Start ng ano sa by next year. Wala na, binenta na tayo. Eh, kasalanan natin. Kasalanan ng Pilipinas yan. Ng mga Pilipino. Okay. So, that's what we get. I hope na next time when you vote for a president, when we vote for a president, problem dito yung sistema kasi natin. You cannot run for president if wala kang pangalan eh. Wala kang pera. Mali sistema eh. Dapat kahit sino na qualified, gustong tumakbo, may puso, maano siya ng nakapag-seminar na siya ng lahat ng kinakailangan niyang alam tungkol sa pagpatakbo ng bansa. Certified na siya ng COMELEC, pwede na siya. And then bahala yung tao. Tsaka yung party system natin, mali, multi-party system. Tsaka nakakita, democracy, tapos nun presidente mo, pagka 27% lang. Dapat ang ano natin, 50% plus 1. Kasi democracy, majority wins eh. Hindi, magda-10 presidente, tatakbo, Diyos mio talaga. Kaya nga, tama yung may convention eh, na gusto mo, tatakbo ka, tatakbo tayong tatlo, member tayo ng isang party, magdebatehan tayo. And then the party will endorse kung sino yung panalo. Fair and square, di ba? Wala palpak yung sistema natin. Palpak talaga. And this is what we get. Tapos nun, sa Congress, putya, hindi ka makatakbo sa distrito mo, nadaanin mo sa party list. Para nationwide. Yun. Kaya nga, yun. Mga makabayan block nandyan. Lahat ng incompetent naman yung iba. Pera-pera nga eh. Bakit? Nahabol dyan yung yung kikitain na pera eh. Magkano yung MOE ngayon? 10 million? 20 million. Magkano yung yung resolution 10 na pirma-pirma ka, wala na resibo. Kaya kalokohan tong sistema natin. Talagang linta ang politika sa Pilipinas. Meron maging politiko.
Okay. So, yun yung sa akin. So, bottom line dyan, ang overview natin, yung unang-unang zona dapat, ang sasabihin mo doon is starting point mo. Ano yung inaabutan mo? Ano yung state of the nation? Yon. And then, sasabihin mo rin doon kung ano yung inabutan mo, and then yung pangalawa, sasabihin mo, ano yung plano mo? 6 na taon. Wala na akong pakialam kunyari sa iba, basta 6 na taon. Yan yung pangako kong gagawin ko. And you will be measured against that plan, that commitment, that promise that you make. No? Hindi ka na mga pwedeng ano yun eh. Hindi ka na nga matanggal ng taong bayan eh. So we have to devise a way na kunyari after 1 year, after 2 years, 3, this one is 4 years already, not performing, nambobola pa. We have to make a way na sang-ayon sa konstitusyon natin, hindi yung impeachment, kasi impeachment, kita mo, kontrolado niya. Ginamit niya yung pera natin para mabayaran yung Congress at saka yung Senado. Para makontrol ba? Pera natin, taong bayan. Lintik na yan. Tayo naghihirap. Sila ginagamit yung pera natin na hindi dapat doon ginagamit. Tapos ang babanatan mo, yung vice president mo, na nakatatakot ka kasi nire-report ng vice president sa taong bayan na yung pera, 2 lang yung may hawak. Lahat sila corrupt, ganon-ganon. Kinasuhan to, ito ngayon yung impeach. Ito ngayon yung walang ya. Takay na ngayon. Mga demonyo eh. You see how demonic this situation is. Ako hindi nawawala ng pag-asa kasi sa tingin ko, nangyayari lahat yan dahil sa merong ano ang langit. May purpose ang langit. Kung kayo nakakakalimot na sa tumawag sa Panginoon, ngayon ay tatawag kayo sa Panginoon, maganda ba? Yan ang gusto ng langit. Magdasal kayo na magdasal na divine intervention. So tawag lang kayo ng langit, magdasal lang kayo. At tingnan natin. Ay, siya nga pala, may balita na ano yung sabi na meron daw bomba ba? May nag ano sa akin na may ganung balita saan sumabog? Yan, kita mo yan, no? Nabi ng pwedeng dalawa yan eh. Pwedeng nga may gawa administration, pwedeng nga may gawa yung mga kaliwa, o pwedeng may gawa niyan yung mga panatiko. Aabot tayo sa putangin na talaga eh. Huwag kasing at the expense of the Filipino people. No? Iwasan ninyo yung umabot tayo sa magkaroon tayo ng civil war o kaya ng revolution of the people. Revolution of the masses. Mahirap kontrolin yon. The AAP and the PNP cannot stop it. Magsama-sama man buo yung 400,000 na yan, AAP, PNP, 400,000 against millions of Filipinos. Walang magagawa. And you're all over the country. You can only master mga 50,000 people sa Luzon. And by then, most of the people, AAP, PNP, would have decided doon sila sa taong bayan. Yan nga, ang gulo ng gulo. Sa Nepal, 1 araw lang, desisyon ng kaagad. Tayo hindi, kasi gago tayo eh. Kaya nga yung mga arbitral ruling na yan, tapos yung mga salita nila, sovereignty, tapos nun, mga pro-China, yung mga hindi naniniwala doon sa arbitral ruling. No, I'm pro-God. How arrogant are we humans na kinreate lang tayo ng creator, no? Kinreate yung buong planeta, the multiverse, tapos nun, and then you claim, eto akin to. Ang arrogant eh.